Magandang umaga po sa ating lahat. Napasubo ako dito sa pinagawa ni Pastor Derry. Ayan. Nandito po kami para magbigay ng testimony po namin bilang mag-asawa. Kaya lang, ako lang po magsasalita kasi pag dalawa po kami, magkakaroon ng contradiction. So paano nga po ba uumpisahan yung kwento natin? Yan. High school po, magka-classmate po kami. So, medyo madami-dami naman yung mga admirers ko noon. Pero, may isa akong ka-classmate na hindi naman siya kagwapuhan, pero hindi niya ako pinapansin. Hindi ko alam kung hindi siya nagagandaan sa akin o sabi ko, iba to. Sabi ko, baka bading. So, pero kasi napakalinis mula ulo hanggang paa. Dumadating pa lang siya, mararamdaman mo na kasi naaamoy mo na siya. Sobrang bango. So, akala ko bading siya. Pero, hindi pala kasi war freak siya, para siyang laging papatay ng tao. So, hindi siya makakontra kasi ako gumawa ng testimony, di ba? Sasabi ka na. Ayun, so... Sabi na niya lahat. So, parang nahiwagaan ako dun sa pagkatao niya. So, ang ginawa naming magkakaklase, yung mga barkada ko, pinagpustahan namin. So, kung liligawan ko tong tao na to at mapasagot ko, mananalo lang ako ng fishball, yun ang mapapanalunan ko. So, Fishball lang. Higituloy mo. So yung, nanalo naman ako sa pustahan. Kaya lang sabi nung tita ko, sabi niya, wala namang iba? Hindi ka naman nanalo talo ka rin sabi niya gano'n. So, yun. So, dumating yung pagkakataon na kailangan na naming magpakasal dahil, sa kasalanan na nagawa naming dalawa. Pero, hindi doon nagumpisa yung hirap ng pinakita sa akin na hindi ko pala kilala yung tao na to. So, nagkaroon ako ng pagsisisi na bakit sabi ko kay Lord, high school pa lang po ako, Panginoon, pinagpipray ko na yung mapapangasawa ko. Tapos, hindi mo ba ako narinig? Bakit ito yung kasama ko? So, habang magkasama kami, naranasan ko lahat yung, hindi naman siya nananakit, pero lahat ng isipin mo o sabihin mo na vision ng isang lalaki, kinuha na niya. So, ABS-CBN Incorporated pa. So, iyon, isang araw, sinabi sa akin ni Aldrin, buti wala si Aldrin dito. Sabi niya, ate, sigurado ka bang iyan yung gusto mong mapangasawa at makasama mo habang buhay? So, naiyak ako nun. Sabi ko sa Lord, Lord, kung naririnig mo ko, ayoko na. So, sinabi ko kay Lord na kunin mo na lang siya. So, kung sakasakaling isang araw, sabi ko, lalabas siya sa beer house ng lasing. Sana may dumaan din na truck para pag nasagasaan siya, huwag na siya magkakasakit kasi aalagaan ko siya, galit nga ako sa kanya. So, hindi ko siyang alagaan. Dapat, pag nasagasaan siya, patay na. So, yun, sa sobrang sakit ng nararamdaman ko yun. So, hindi siya makaindi kasi, totoo ba? Hindi ko alam. So, yun. Sabi ko rin, o kaya, isoli ko na lang siya sa nanay niya ulit. Pero, sa pamamagitan ng tiyaga na pinagkaloob sa akin ng Panginoon, at pinakita niya sa akin na, sabi nga doon sa mga nagkairos, diba, meron doon isang lalaki na sa sobrang pangit ng lalaki na yun, nakikinig yung mga tao, sabi niya, itong napakapangit ng tao na to, ano ba yung bagay na pwede niyang sabihin sa atin?
So, sinabi ko kay Lord, bakit kailangan na ganito yung tao na binigay mo sa akin? So, unti-unti, pinakita ni Lord na babaguhin ko siya at kailangan napakapangit ng pinagdaanan niya para ipakita ko sa inyo, para ipakita ko sa iyo na hindi maliit na bagay yung kaya kong baguhin sa buhay ng isang tao. So, yun, nag-umpisa siyang mag-church dahil sa akin, hindi dahil gusto niya maging Kristiyano. Pero naging friend niya si Pastor Derek. So, naging busy-busy siya sa church kasi gusto niya lang magpa-impress. Pero, mabuti ang Diyos kasi sabi nga He who began the good works will be faithful to complete it. So, hindi pa man kumpleto yung ang Diyos sa plano niya. Pinakita niya sa akin na itong tao na to ay gagamitin ko para mag-glorify yung pangalan niya. Sabi niya sa akin din na nagulat pa ako isang araw, sabi ni Pastor Derek, candidate daw ako maging pastor. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sigurado ka? O sigurado ba siya? Ano ba yung nakikita niya sa'yo na hindi ko nakikita? So, ako yung unang-unang nagtaka at nagduda na mali si Pastor Derek. Dapat hindi niya yun isipin. Dapat hindi niya yun sinabi sa'yo. Tapos, yun, ngayon po, pinakita sa akin ni Lord na kung babalikan ko lahat ng mga nangyari sa aming mag-asawa, ay hindi maliit na bagay na binago niya sa buhay namin, sa buhay ng asawa ko. At hindi yun dahil sa pagtsatsaga ko, kundi dahil nananalangin kami na baguhin siya ng Panginoon at gamitin yung pangit na bagay na yun na nangyari sa buhay namin para mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Meron pa. Nabawi ako. So, yun, totoo po yung lahat ng kwento ng asawa ko. Kaya po, siya na lang din pinagsalita ako. Hindi ko po mapigilan na maiyak din sa ginawa ng Diyos sa buhay ko. So, yun po, patuloy pa rin yung pagbibigay ng Lord sa akin ng karunungan na maunawaan pa kung paano kaming mag-asawa ay marami pang pagsubok na pagdadaanan. At hindi ko po alam kung ano nangyari na gusto kong magbago, pero yung masasabi ko, sabi ko pa nga sa asawa ko nung minsan na sa aking pag-inom, huwag niya akong bawalan doon kasi mas una kong nakilala yon kaysa sa kanya. Pero ngayon, pinagtatawanan ko yung sarili ko. Ano ba yung sinabi ko na yun? So, nakaka-amaze talaga yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ko o sa buhay man natin bawat isa. So, yun po. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa Panginoon dahil patuloy po siya na pagsama sa aming dalawa. Yung kung paano kami magsasama ng masaya at kontento kung ano yung meron kami ngayon sa buhay. So, yun po. Maraming salamat po sa Panginoon.